Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. VP Duterte, bumisita kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Inisnabman ang unang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Nagpakita naman sa Campo Crame si Vice President Sara Duterte ngayong Martes, Hulyo 7. Binisita ng Vice Presidente ang kanyang kaalyadong Senador Dante Marcoleta na kasalukuyang naka-hospital arrest sa PNP General Hospital. Magulitang sumuko ang 72 anyos na senador matapos ipaaresto ng Sandigang Bayan sa kasong plunder kaugnay ng hindi deklaradong 75 million peso donation na tinanggap niya noong kandidato pa siya at party list congressman. Yes. Ano oras? Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte and then mga 8:30 po nandito si West. Pero hindi na humarap pa sa media si VP Sara na maliban sa pahayag ng pulisya. Positibo rin namang kinumpirma sa DZRH News ang kanyang naging pagdaan sa PNP headquarters. Samantala, stable si Marcoleta pero hindi pa siya fit for trial o wala pa sa kondisyon para tumayo sa pagilitis ng Sandigang Bayan. Assessment ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP Health Service, fluctuating pang blood pressure ng mambabatas. Maliban kasi sa edad, hypertensive din si Marcoleta na nagreklamo ng chest pain at pananakit ng batok. So the basic po natin, ECG, blood chem, chest x-ray, 2D echo, ginawa na rin po natin sa kanya, and the x-ray ng cervical spine. Stable, hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa kanya. So parang ano siya ma'am, stable pero hindi fit to stand trial. Yes. So, pwede po natin sabihin clinically stable siya kasi ang symptoms po niya pero yung blood pressure niya hindi po siya stable. Fluctuating po talaga yung blood pressure. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na malamang abutin pa ng 2 araw ang medical procedures bago iharap si Marcoleta sa Sandigang Bayan para sa return of warrant at kalaunan commitment kung saan siya ipipiit. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Senate Impeachment Court nirerespeto ang proseso ng Korte Suprema, ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumo-question sa paghalal kay Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, may karapatan ang sino man na gamitin ang lahat ng legal na remedyo, gayunman dahil nakabinbin na ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang impeachment court bilang pagtalima sa sub judice rule. Ipinaliwanag din niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpapasyahan ng buong impeachment court bilang isang collegial body. Aniya tulad ng mga naging sitwasyon noon, maaaring pagbotohan ng mga senador kung paano ipatutupad ang anumang kautusan mula sa isang co-equal branch ng pamahalaan. Sinabi rin ni Tongol na bagamat may posibilidad na maglabas ng TRO ang Korte Suprema, nananatiling iginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magkakapantay na sangay ng pamahalaan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 2 PM edition.